Siya yan, isang sinumpaang bituin na pumatay sa kanyang mga magulang. Sinumang lumapit, mamalasin. 7 o 8 taong gulang pa lang, namatay na ang mga magulang, kaawa-awa. Bilisan mo, umalis na tayo. Hindi ako sinumpaang bituin. Hindi ako. Ay, munting aso, sinong napakasama at iniwang ka dito? Mabuting tao, bilisan mo, iligtas mo ang buhay ng aso. Nakakapagsalita ka ng tao? Ikaw ang nakakaintindi ng salita ng aso. Iligtas mo na ako, tiyak na gagantihan kita. Masakit ba? Hihipan ko lang, hindi na masakit. Huwag kang matakot. Maglaro ka na. Uuwi na ako. Mabuting tao, hintayin mo ako. Bakit mo ako sinusundan? Iniligtas mo ako, kaya ikaw na ang aking amo mula ngayon. Kung saan ka pupunta, doon ako. Pero kung sasama ka sa akin, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Ang aking tiyahin, na napaka-brutal niya. Hindi ako natatakot. Nandito ako, walang papayag na apihin ka. Isa ka talagang mabuting aso. Kung ganoon, mula ngayon, tayong dalawa ay magsasama na sa buhay. Yehey, may amo na ako. Tigil. Peste? Inutusan kitang maghanap ng damo para sa baboy? Bakit ka umuwing walang dala? Tita, umaapaw na ang ilog. Natatakot akong pumunta sa kabilang bundok. Noong inanod ng baha ang mga magulang mo, bakit hindi ka nalang sumama sa kanila para mamatay na rin? Sinasayang mo lang ang pera ng pamilya namin. Yan ba ang tiyahin mo? Napakasama niya. Aso, tumahimik ka. Patay tayo kapag narinig ka niya. Ano ba iyan? Ikaw talagang pabigat ka? Saan mo napulot ang asong kalye na iyan? Puno ng sakit, pero naglakas loob kang dalhin sa bahay namin. Hindi mo pa ba iyan itatapon? Tita, ito ang bahay ko. Gusto ko siyang alagaan. Bahay mo? Maliit na bata, hindi ka naman nag-aral ng matagal, pero ang dami mong alam na kalokohan. Tama, ang bahay na ito ay sa mga magulang mo noon, pero patay na sila. Kaya ngayon, ang bahay na ito ay akin na at ng tiyo mo. Ikaw na masamang tao. Hindi ka ba natatakot na magkakaroon ka ng karma? Karma? Hindi ba mababait naman ang mga magulang mo? Pumunta sila para tumulong, pero hindi ba sila inanod ng baha? Hindi ako naniniwala na mayroong karma sa mundong ito. Itatapon mo na agad ang asong mabaho na iyan. Kung hindi, pati ikaw, itataboy ko. Tinawag niya akong mabahong aso. Ikaw ang masamang tao. Ang batas ng karma ay hindi kailanman magpapabaya. Aray, anong nangyayari sa akin? Ang kati! Ang kati! Aray! Ang kati! Tita, ang baho mo. Ma, sumabog ba ang septic tank natin? Ang baho. Mahal! Anak! Dali! Dali! May sakit si mama. Dalhin niyo na ako sa ospital. Ayan na. Liu Kuihua. Bakit? Puno ka ng mga sugat na mababaho? Nagpapakasasa ka ba sa likod ko? Oo ba? Zhou Jianren. Anong pinagsasabi mo dyan? Anak, dali, dalhin niyo na ako sa ospital. Nanghihina na ang mga binti ko, hindi na ako makalakad. Ikaw ang gumawa niyan. Oo. Aw. Ma, halatang nakakahawa ang sakit mo. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Huwag mo akong pahirapan. Mingzu, ikaw,
Dalhin mo si Mama sa ospital. Ako? Ayoko. Karma na niya yan. Hoy, naglakas loob kang suwayin ako, ha? Tingnan lang natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Liu Kuihua, may ganyan kang maruming sakit, makikipagdiborsyo ako sa iyo. Zhou Jianren, ikaw na walang hiya. Gusto mong suluhin ang benepisyo ng kapatid mo at hipag mo, hindi ba? Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Ngayon na pinalabas nila kami, tiyak na hindi na kami papayagang makabalik ni tita. Paano kung wala na akong matirhan? Aso, gutom ka ba? Gutom na rin ako. Sana may manok na masarap at mabango. Sayang, wala na akong tahanan ngayon. Sana, nandito si Tio at Tia. Napakabait nila sa akin noon. Aray, kuya, hindi naman bagong bili ang sasakyang ito. Bakit nasira na? Ay nako, hindi ko rin alam. Nakakabaliw ito. Kapag hindi pa kami nakarating sa poultry farm, mamamatay na lahat ang mga manok. Hindi ko pa nababayaran ang agricultural loan ngayon. Nakapagtataka rin? Bakit tayo palaging malas sa lahat ng ginagawa natin? Huwag na tayong magsalita. Tulakin na natin ang sasakyan. Teka. Mingzu, anong nangyari? Bakit ang dumi-dumi mo? Tio? Tia? Mingju, gabi na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Hindi. Na ako makakauwi. Mingzu, pinuli ka ba ng kuya mo? Kuya, anong nangyayari? Noong una, nag-aagawan pa kayo sa kustodiya ni Mingzu? Hindi pa man nalilibing sina kuya at ate? Atat na silang lumipat sa bahay. Nagsasabi sila na aalagaan nilang mabuti si Mingzu. Pero gaano palang katagal? Ganyan na ang ginagawa nila kay Mingzu. Tara na. Kuya, puntahan natin sila at kausapin. Teka. 4 na kapatid. Hindi ito pwedeng madaliin. Hapon na rin. Ihatid mo na si Mingzu sa bahay. Pupuntahan ko lang ang farm ng manok. Sige. Mingzu, tara na. Ihahatid ka na ng tita mo sa bahay. Tita, pwede ba nating isama tong aso pa uwi? Ito? Opo, pinulot ko po siya sa daan. Kawawa po siya. Bakit hindi? Isang aso lang naman iyan, di ba? Sa tingin mo ba hindi kaya ng tita mo na alagaan iyan? At isa pa, hindi ba't may kasabihan tayo? Kapag may aso, may swerte. Ito ay isang magandang pangyayari? Kung ganoon, tatawagin na lang kitang Laifu. Tara na. Umuwi na tayo. Tara. Sige. 4 na kapatid. Handa na ang kotse. Ihahatid ko na kayo pa uwi. Tara. Halika. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Halika. Umupo ng matuwid. Tara na. Kumapit ng mahigpit. Tara na. Uuwi na tayo. Dumating na. Halika. Kumain ka. Sige na. Laifu? Heto. Kumain ka rin. Hindi ka mauubusan. Hoy, Si May, may malaking problema sa poultry farm natin. ano? Laifu? Sana walang masamang nangyari sa poultry farm ni Tio. Wala. Ang mga taong mabait sa atin ay lalong magiging masaya. Kuya? Kuya, anong nangyayari sa poultry farm? Bigla mo kasing binaba ang tawag kanina. Sobrang nag-alala ako. Pasensya na. 4 na kapatid. Dumating kasi ang ilang bisita. Oo.
Tara, Bakit ang daming itlog? sasabihin ko sa iyo, nakakamangha. Sobra, nakakamangha talaga. Noong pumunta ako, halos wala ng buhay ang mga manok. Pero pagkatapos ng ilang sandali, lahat sila ay tumatalon sa tuwa. At nangingitlog pa. At lahat ay double yolk pa. Talaga? 4 na kapatid. Siguradong sa poultry farm natin, tayo ay kikita ngayong taon. Ang galing. Napakagaling. Kung gayon, may pera na tayong pambayad sa utang. Teka. Halika, kunin mo. Ito ang kinita sa pagbebenta ng itlog ngayon. Isama mo si Mingzhu. Pumunta kayo sa palengke bukas. At bumili ng bagong damit. Walang problema? Tiyo at Tia, ayaw ko ng bagong damit. Pwede bang manatili kami ni Lifeos sa inyo? Pangako, tutulong ako sa inyo. Baliw na bata. Hindi kailanman naisip ni Tio na paalisin kayo. Ang bahay na ito ay pamana ng iyong lolo at lola. Ibig sabihin, ito ang inyong tahanan. Hanggat gusto mong tumira, manatili ka hanggang gusto mo. Tama si Kuya Mingzhu. Tingnan mo. Pagdating mo pa lang sa bahay namin, isang malaking suwerte na ang nangyari sa amin. Kahit na gusto mong umalis, hindi ka pa rin hahayaan ni 4 na tita na umalis. Ikaw ang munting swerte ng pamilya namin. Tara, ihahatid ka ni 4 na tita para maligo at matutulog ka sa tabi ko ngayong gabi. Halika, ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala, si tatlong Tio ay gagawa ng komportable at mainit na higaan para sa kanya. Siya ang munting swerte ng pamilya natin, kaya hindi natin siya pwedeng pabayaan. Tara na. Maligo ka na. Mingzhu, maganda ang sulat kamay mo. Siguradong ang Mingzhu natin sa hinaharap ay makakapasok sa kolehiyo at magiging matagumpay. 3 Tiyo. Sabi ni unang tita, hindi na kailangan pang mag-aral ang mga babae dahil mag-aasawa rin naman sila paglaki. Mga walang hiya. Mingzhu, pinatigil ka ba nila sa pag-aaral? Mingzhu, pinaalis ka ba nila sa eskwelahan? Sinabi ko sa kuya mo na kung may anumang mangyayari sa iyo, kailangan niya akong konsultahin. Mali talaga ang pagtitiwala mo sa kanila. Tito, wag ka nang magalit. Hindi ko nababanggit din ang tungkol sa kanila. Mingzhu, huwag kang matakot. Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ito ni kuya at ni ate. Bukas, sisingilin sila ng tito mo. Nandito na ako? Ate, saan ka galing? Wala ka buong umaga. Namiss kita. Pumunta ako sa bayan para bilhan ka ng bagong damit. Tingnan mo. At saka, tsinelas, toothpaste, at sipilyo. Lahat ng kailangan mo. Ate, napakabait mo talaga sa akin. Kung hindi ako ang maging mabait sa iyo, sino pa? Kapag nagtagumpay ka na sa buhay, huwag mo lang akong kalimutan. Hindi ko makakalimutan. At hindi ko rin makakalimutan si Tito. Pati si Laifu, hindi ko rin makakalimutan. Ang bait. Ate Yuzi, umupo na kayo, umupo na. Umupo. Yuzi, bakit ka biglang dumating? Kung nabalitaan kong nandito si Mingzhu, kaya sinadya ko talagang bumisita. Tita Yuzi, Naaalala mo pa ako? noong kaarawan ng papa ko noong nakaraang taon, kayo ni Tito ay bumisita sa bahay namin. Napakabuting tao ng mga magulang mo. Sayang, Yuzi, may sasabihin ako. Makikipag-usap muna ako sa iyo. saktong-sakto. Mayroon din akong kailangan sabihin sa iyo. Ikaw muna ang mauna. Yuzi, pinalayas ng kuya si Mingzhu. Gusto kong tumira si Mingzhu kasama ko. Kahit na hindi pa kami kasal, pero gusto kong marinig ang opinyon mo. Igalang ang iniisip mo. Huwag mong pahirapan si Yuzi. Sabihin mo sa akin ang anumang iniisip mo. Tiyak na makakahanap tayo ng solusyon. Ate Yuji, ayos lang. Kapag kinasal na kayo ng kuya ko, lilipat na kami ni Mingzhu at magtatrabaho ako sa lungsod para makapag-aral na rin si Mingzhu doon. Baocheng, Huilan, nagkakamali kayo.
Bakit ko naman iisipin iyon? Si Mingzu ay napakabait na bata. Gustong-gusto ko rin siya. Pero, hindi ito ang problema. Ang pamilya mo ba? Mahigpit ang desisyon ng mga magulang ko. Ayaw nila akong ipakasal sa kanayunan. Pero sinabi nila, kung bibili tayo ng bahay sa lungsod, maaari pa nating pag-usapan. Tito at tita, talagang nagbigay na sila ng malaking konsiderasyon. Ngunit ang naipon ko ay nailagay ko na sa manukan. Ang bumili ng bahay, sa ngayon ay hindi ko pa magagawa. Ate Yuzi, ang manukan ay umuunlad na ngayon? Magtiwala ka sa kuya ko, tiyak na makakabili siya ng bahay sa lungsod balang araw. Baucheng, mahina ang katawan ng mga magulang ko. Gusto nila akong magkaroon na ng sariling pamilya, pero takot din silang baka hindi ako maging masaya. Patawad. Ate Yuji, Hoylan, huwag mo siyang pilitin, hirap din siya. Sumunod ka sa akin. Laifu, Diyos ko. Ito. Ito. Ay minana natin mula sa ating mga ninuno. bago mamatay si tatay, sinabi niya sa akin na may mga gintong bara sa ilalim ng lumang bahay. Ito, hindi ko inakalang totoo nga. Laifu, ang galing talaga ng ilong mo. Kuya, bilisan mo at hanapin mo si Yuzi. Mayaman ka na ngayon. Pwede ka nang bumili ng bahay. Ang sa syudad, di ba? Tama. Laifu, bibigyan kita ng karagdagang buto sa gabi. Teka, hindi. Mula ngayon, ang mga buto mo ay sagot ko na lahat. Mingzu? Itong si Laifu, saan mo ba siya nakuha? Gusto rin ni Sigo kumuha ng isa? Napakagaling niya talaga. Sigo, ano sa amin si Laifu? Pamilya namin siya. Siya ang kayamanan ng aming pamilya. Oo. Ang sakit. Buhay pa ba? Kung hindi pa patay, bumangon ka at kumain. Jianren, bilisan mo. Dalhin mo ako sa ospital. Masakit talaga. Ang sakit mong iyan. Magagamot ba iyan pagdating sa ospital? Kapag kumalat pa iyan, lahat kami sa pamilya ay mapapahiya dahil sa iyo. Zhou Jianren, tao ka pa ba? Binabalaan kita? Kung hindi mo ako ipagamot, isasambulat ko ang tungkol sa pagnanakaw mo ng benepisyo, ibubuking ko iyan. Sa oras na iyon, tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa baryo. Ikaw. Kapag naglakas loob kang magsalita, huwag mong masamain kung hindi kita ituring ng maayos. Zhou Jianren, naglakas loob kang saktan ako? Ang tatay at nanay ko, pati ang kuya ko, hindi ako sinasaktan. Naglakas loob kang saktan ako? Lalabanan kita. Ang dalawang matanda na iyan, walang araw na nagpapahinga, nakakamatay. Aroy. Saan ka ba pumunta at naglaho? Ilang araw at gabi. Hindi ka umuuwi. Ang nanay mo malapit nang mamatay, hindi mo pa rin inaalagaan. Zhou Jianren, huwag mong hayaang lumabas ang matandang babae na ito. Kapag lumabas ako, papatayin kita. Sa tingin mo ba, mukha bang mamamatay iyan? Pero, tatay, kung magpapatuloy ito, hindi na ito tama. Mabaho na ang bahay. Kaya ano ang plano mo? Nang lumabas ako nitong mga nakaraang araw, naghanap ako ng doktor. Sakto? May mahusay na manggagamot sa kabilang nayon, kayang gamutin. Ngunit, humihingi siya ng 20,000. Ikaw, hindi mo siguro ako niloloko para kumuha ng pera, di ba? Kakaibigay ko lang sa iyo noong nakaraan, 10,000 iyon. Hindi, Pai.
Mukhang nasisilaw ka sa pera. Nanay ko pa rin iyon. Sa usapin ng buhay at kamatayan na ganito, paano ko magagawang lokohin ka? Isa pa, ang bayad pinsala mula sa tiyo at tiya ay 200,000. Kumuha ka ng kaunting pera para sa nanay, para sa pagpapagamot, ano ang masama doon? Huwag mong banggitin iyan sa akin. Ang perang iyon, iniipon ko pa para sa pagtanda. Siya ang nanay mo? Tungkol sa pera, ikaw na ang bahalang mag-isip ng paraan. Wala akong pakialam. Sino iyan? Kuya Long? Ang tungkol sa pera? Iisipin ko pa kung paano. 50,000 piso. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Huwag kang magtaka kapag pumunta ako para singilin sa mga magulang mo. Pero, hindi ba 20,000 lang ang hiniram ko? Unang beses mo bang humiram ng pera? Ang paghiram ng pera ay nangangailangan ng interes. Maari ko po bang malaman kung ito ang bahay ng pamilya Zhao? Oo. Sino kayo? Magandang araw po, Boss Joe. Kami po ay mula sa kumpanya ng mga lokal na produkto ng probinsya. Nais po naming kumuha ng ginintuang itlog na may 2 yolk. Ginintuang itlog na may 2 yolk? Wala kaming ganyan dito sa amin. Hindi po ba kayo si Joe Baocheng? Pangatlo ko, yang kapatid, nakatira malapit sa lumang bahay ng pamilya Zhao. Mukhang nagkamali kami. Pasensya na Humihingi po po. kami ng paumanhin sa abala. Pa? Si Tio ay tila nabigyan na ng magandang kapalaran? Anong magandang kapalaran? Ilang taon na siyang nag-aalaga ng manok. Araw-araw may problema. Lalo lang siyang naghihirap. Tingnan mo nga hitsura niya. Mukha bang yayaman? May punto ka rin. Pero pa, ang lumang bahay na iyon, nagkakahalaga rin ng ilang libong piso. Mula pa iyan sa ating mga lolo't lola bilang pamana at hayaan lang silang tumira roon ng libre. Hindi iyon tama, hindi ba? Tama ang sinasabi mo. Anong sabi mo? Pa? Dali. Dali magmaneho ka. Anong nangyari? Ano bang kinagugulatan mo? Para kang nakakita ng multo? Narinig ko sa kapitbahay ni Tio na sa ilalim daw ng lumang bahay na iyon, nakahukay sila ng gintong bareta. Naghahanda na nga raw silang bumili ng bahay sa syudad at magpakasal sa taga-siyudad na babae. Nagpapasalamat ako sa inyong 2 boss at personal pa kayong pumunta rito. Kami pa rin ang dapat magpasalamat sa inyong pagtitiwala. Tandaan mo, 2 piso bawat isa. Kukunin ko kung gaano karami man yan. Ate Apat? Ilan bang itlog ang nangingitlog araw-araw? Tiningnan ko kanina, naka-300. Ibig sabihin, 600 piso sa isang araw. Sobrang laki na yan ng pera, di ba? Ang galing mo sa math, Ineng. Tama. Malapit na kayong yumaman. Ito narinig mo ba, Laifu? Sa susunod, mabibigyan. Tana kita ng maraming buto ng karne. Sabi ko, Tio, 3? Masarap ang pagyaman, pero hindi naman pwedeng. Kayo lang ang yumaman ng patago, hindi ba? Kuya, Zhao Qiang, anong ginagawa ninyo rito? Lausan, hindi tama iyang ginagawa mo. Yumaman ka na, pero bakit hindi mo man lang sinabi sa sarili mong kuya at pamangkin? Kung hindi pa namin narinig sa iba, wala pa kaming kaalam-alam. Tama, Tio. May gintong bareta, may 2 itlog pa. Tapos, ngayon gusto mo kaming iwan? Para ikaw lang ang kumain? Tingnan mo nga. Noong inagaw ninyo ang custody ni Mingzhu, kinamkam ninyo ang bahay ni na kuya at ate? At pagkatapos ay pinalayas ninyo si Mingzhu? At itinuring ba ninyo kaming pamilya? Ngayon, nang nakita ninyong umasenso kami, gusto Bakit may ninyong mga makisawsaw taong ulit? ganito? Kawalang hiyaan talaga. Kawalang hiyaan talaga. Huilan, ikaw na babae, wala kang karapatang makialam dito. Ako ang panganay sa pamilya Zhou at ang bahay na ito ay pamana ng mga magulang namin. Ang gintong bareta na nahukay dito, dapat sa akin mapunta ang pamamahagi. Ikaw, Tama ang sinabi ni tatay. Sa tingin ko talaga, suwerte ang matandang bahay na ito. Dahil kayo ang nakatira rito, kaya kayo nagkanegosyo ng itlog. Sa tingin ko, dapat din akong bumalik at tumira rito. Tama. Zhou Qiang, mga matatanda ang nag-uusap. Ikaw na isang bata. Anong karapatan mong magsalita? Manahimik ka. Kuya, dapat alam mo kung paano tayo naghati ng ari-arian, di ba?
Kinuha mo lahat ng pera at sinabi mong ayaw mo sa matandang bahay. Kaya sa akin ito naiwan. Pangalan ko ang nakasulat sa titulo ng lupa. Tapos, ngayon na nahukay ang ginto sa matandang bahay, dumating ka para makigulo? Walang kinalaman sa iyo ang gintong bareta na ito. Tito, hindi mo pwedeng sabihin yan? Ang mga ari-arian ni Lolo at Lola ay pag-aari ng buong Zhou family. Anong klaseng panahon na ba ngayon? Pinag-uusapan mo pa rin ba ang titulo ng lupa? Sa madaling salita, kung gusto mo pang ipagpatuloy ang negosyo mo sa itlog, ang lumang bahay, at ang gold bars, dapat mo itong ibigay. Huwag mong isipin na ang aming first branch ay madaling maapi. Joe Chiang, tinatakot mo ba ako? Sige, sasabihin ko sa inyo. Itong lumang bahay at ang gold bars, wala ni isa ang ibibigay ko sa inyo. At saka, ang bahay na inuukupan ninyo na kay second elder brother at second elder sister-in-law, ibabalik ninyo rin sa amin. Ang bahay na iyon ay para kay Mingzu. Tama. Ang bait talaga sa akin ni Tito. Ang sama-sama ni Kuya. Ang yabang mo, Joe Baocheng. Feeling mo ba, lumakas ka na? Tinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos ang bagay na ito. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, pupunta ako sa kapitan para magreklamo. Kung hindi pa rin, ididemanda kita sa korte. Tingnan ko lang kung ang yaman mo ay matatamasa mo ng payapa. Tay, bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Sa tingin ko, kailangan lang niya ng leksyon. Kung hindi niya ibibigay, kukunin na lang natin. Tara, Anong ingay yan? Naririnig ko kayo. Mula sa malayo, nagsisigawan kayo rito. Ano bang pinaggagawa ninyo? punong nayon. Tamang-tama ang pagdating mo. Kailangan mo kaming paghusgahan. Ang pangatlo kong kapatid ay nakahukay ng gintong bareta na iniwan ng aming mga ninuno. Ako ang panganay. Ako. Wala ba akong bahagi? Lolo, punong nayon. Kailangan mo kaming tulungan. Kenren, paulit-ulit mo pa ring binabanggit ang tungkol sa bahay. Noong nabubuhay pa ang tatay ni Baocheng, sa harapan ko, malinaw na nakasulat sa kasulatan, ang lumang bahay ay mapupunta kay Baocheng at ang titulo ng lupa ay nasa kamay niya. Noon, ikaw ang kumuha ng 100,000 piso na pera, hindi siya umimik kahit isang salita. Ngayon si Baocheng, nakahukay ng gintong bareta, dumating ka na naman para manggulo. Ang gintong bareta ay pag-aari ng mga ninuno, hindi ba? Tama. Zhou Jianren, Zhou Chiang, wala na ba kayong hiya? Tama. Oo, pag-aari iyan ng mga ninuno. Ang makahanap sa lupa niya ay siyang mapalad. Ito ang lumang batas. Naiintindihan mo ba? Tama? Oo nga. At narinig ko pa, ang benepisyo sa pagkamatay ng mga magulang ni Mingzu ay inangkin niya. At pinalayas pa niya si Mingzu mula sa sarili niyang bahay. Si Mingzu ay napakabata pa. Kung hindi dahil sa kabaitan ni na Baocheng at Huilan, si Mingzu ay nagdurusa pa rin kung saan. Ang daming hirap na pinagdaanan ni na Baocheng at Huilan. Hindi tulad mo na panganay. Walang kuwenta. Alam mo lang ang makikinabang. Ayup ka? Baocheng, iyang gintong bara ay ikaw ang nakahukay at ang negosyo ng itlog ay ikaw mismo ang nagtatag. Magtrabaho ka ng mabuti, walang makakaagaw niyan sa iyo. Ang buong nayon ay sumusuporta sa iyo. Salamat po, punong barangay. Akala mo makakaalis ka? Hindi pwede. Tigil, Naglalakas loob kang umalis? wala kang karapatan. Anong gusto niyong gawin? Sinasabi naming hindi na namin kailangan. Hindi ba pwede yon? Ito ay isang lipunang may batas? Mangangahas pa kayong manakit ng tao? Tama. Ang benepisyo para sa pagkamatay ng mga magulang ni Mingzu, dapat mong ibigay yan ngayon. Ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Ikaw ay walang hiya. Ganitong pera. Inaagaw mo pa rin. Ang mga magulang ni Mingzu, dahil sila ay nasa gitna ng baha upang sagipin ang sa amin, mga batang nalulunod, kaya sila namatay. Ang perang ito, mangangahas pa kayong angkinin. Oo nga. Kung ang bagay na ito ay kumalat, iisipin ng mga tagalabas na ang mga taga-nayon namin ay pawang walang puso at masama. Tama, Kayo, tigilan niyo ang pagpapalaganap ng kasinungalingan. Ha? Anong mata ang nakakita na ako ay nang aangkin ng benepisyo niya? Ha? Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na walang ebidensya, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano.
Mag-ingat kayo, idademanda ko kayo. Alam ko naman. Hindi lang alam ko. Alam ko rin na ang bank card ay nakalagay lang sa bulsa mo. Mangangahas ka bang hayaan kaming maghanap? Kaya pala hindi ko mahanap sa bahay, dala-dala pala ng matandang ito. Napakatuso, kahit saan na kayo nagtatago. Hulihin siya. Hanapin ninyo. Anong ginagawa ninyo? Aray, ikaw. Tingnan ninyo. Nandito lang. Nakita ko na itong card na ito. Ito ay galing pa sa pulis nung nasa bayan pa ako. At ninakaw ito ni Lolo. Zhao Jianren, hayop ka. Pangatlong kapatid. Ako ang pinakamamahal mong kuya. Wag mo akong saktan. Aray ko. Hindi lang kita sasaktan. Ikaw na walang hiya. Gusto na kitang patayin ngayon din. Tama lang yan. Pangatlong kapatid, ako. Nagkamali ako. Hindi ko nagagawin ulit. Hindi ko talaga inisip na solohin ito. Iyon ay inipon ko para kay Mingzu upang pangalagaan para sa pambayad ng kanyang matrikula. Umalis ka. Umalis ka. Iyang sinasabi mo ay para lang lokohin ang sarili mo. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Kapag nagtangka ka pang lumapit kay Mingzu, umanda ka sa akin. Umalis na yan. Umalis. Lumayo ka na at huwag ka nang babalik. Umalis ka. Umalis ka na. Dalian mo. Dalian mo. Umalis. Umalis. Bao Cheng, ibibigay ko na sa iyo itong card ha. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Kapitan. Kuya Lee. Kuya Lee. Bao Cheng. Kuya Lee. Maraming salamat sa iyo kanina. Hi. Kung hindi mo binanggit ang tungkol sa benepisyo ng namatay, naloloko pa rin ako ni Zhao Jianren hanggang ngayon. Sa totoo lang, hindi ko rin inaasahan na mayroon palang ganyang kasamang hayop sa mundo. Kuya Lee, paano mo nalaman? Bigla na lang akong kinilabutan. Para bang may bumulong sa akin ng mga salitang iyon. Siguro ay ang kuya at ate mo iyan. Ang kanilang mga espiritu ay hindi matiis na makita ang hinagpis ng kanilang anak na babae na walang makatulong. Ay, ang aking kawawang pamangkin. Kasalanan ko ito. Sobra akong abala sa pag-aasikaso ng manukan. Kaya ang batang ito ay nagdusa ng labis na sakit. Tito? Ay, hindi kita sinisisi. Ikaw ang pinakamahusay na tao sa mundo. Mingzu, nangangako sa iyo ang tito. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang maghirap pa ulit. Mingzu, Mingzu, ito ang kabayaran para sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Balik na ito sa may-ari. Mingzu, kunin mo itong card. Tito at tita, bata pa ako. Hindi ko alam kung paano maghawak ng pera. Mas mabuti kung kayo na lang ang mag-iingat nito. Mingzu, ang card na ito ay simbolo ng karangalan ng iyong mga magulang. At ito rin ang iniwan nilang katiyakan para sa iyo. Alam ko. At dahil nga iniwan ito ng aking mga magulang, kaya gusto kong gamitin ito sa pinakamahalagang paraan. Si Tito at Tita, ang pinagkakatiwalaan kong tao. Nagdarasal ako sa inyo. Mabuting bata. Mingzu, kung ganoon, ang card na ito ay iingatan muna ni Tito para sa iyo. Nangangako ako sa iyo, bawat sentimo na nasa card na ito ay gagamitin sa iyong pag-aaral at sa iyong pamumuhay. Walang sinuman ang pwedeng humawak nito. Mingzu, hulaan mo kung ano ang binili ni Tito para sa iyo. Bagong bag? Mingzu, bukas, tayo ay magiging tulad ng ibang mga bata at mag-aaral sa elementarya.
Salamat, Tito. Ang aming Mingzu ay napakahusay, tiyak na makakahabol sa mga aralin. Mag-aaral na si Munting Amo. Mingzu, maging mabait ka. Sige. Kuya, Sige. Laifu, pagkatapos, sa umaga, sunduin mo ako sa bukana ng nayon. Sa hapon, hintayin mo ako sa bukana ng nayon. O sige? Hindi na tayo pwedeng manirahan dito. Ang mga tao sa nayon ang papatay sa atin sa pamamagitan ng laway. Kung pupunta tayo sa ibang lugar, walang tayong kilala at wala rin tayong pera. Sumpa ka, Chow Baochang. Inagaw mo ang pera namin. Bakit ang tanga mo? Dala-dala mo ang pera mo para mo nang inihain sa kanila? Ayoko ngang dalhin para lihim mo na lang itong kunin at ipagpusta, hindi ba? Kung binibigyan mo ako ng pera, kailangan ko pa bang humanap ng paraan para kumita? Kaya mo pa akong sisihin? Cho-chan, nakalimutan mo na ba kung sino ang ama mo? Ay, ano na ang gagawin natin ngayon? Wala tayong parte sa mga gintong bara. Hindi rin tayo nakakuha ng bahay. At inagaw pa ang bayad sa utang. Kahit papaano, hindi na rin tayo pwedeng manirahan sa bahay na ito kung hindi na talaga. Kaya ibenta na natin ito. Ibebenta ang bahay. Papayag ba ang nayon? Nagbigay na ng pahayag ang pinuno na ibigay daw natin ang bahay at ipatira sa maliit na batang babae. Ang tanga mo, bago pa magkagulo, bilisan mo at ibenta na natin kahit magkano pa. Pagkatapos mong ibenta, kunin mo ang pera at umalis na tayo kaagad. Sige, gagawin natin yan. Paano na si nanay? May sakit pa siya. Kunin muna natin ang pera bago tayo mag-usap. Kapag naibenta na ang bahay, kailangan mo akong bigyan ng kalahati. Hindi ako mapapanatag kung sa iyo lang ang pera, hindi ako mapagkakatiwalaan. Oo na, alam ko na. Hindi ka ba titigil? Hahaha. Saan kaya pupunta ang patagong Joe-chan na ito? Saan kaya pupunta? Uy, baka tumatakas siya? Ano? Ang utang mo sa kuya ko, hindi mo na babayaran? Ang utang mo sa kuya namin, hindi mo na babayaran? Anong nangyayari? Kayo, anong gusto niyong gawin? Anong gagawin? Ikaw ang tatay niya, tama? Bayaran mo ang utang niya. Hahaha. Hindi ba't utang lang yan sa sugal? Kailangan ba ganyan kayo kasungit? Magkano ang utang? 500? Hindi mo pa pala nasabi sa kanya. 400,000. 400,000? Ano? Anong sugal ba ang nilalaro mo? May utang kang 400,000? 200,000 lang ang hiniram kong pautang na may mataas na interes. Tama na, narinig namin. Ang indemnification funds ng kapatid mo at hipag ay 1,500,000. Siguradong kaya mo itong bayaran. Bigay mo na agad. Mga kuya, wala na talaga kaming pera. Ang indemnification funds, kinuha ni Tia? Oo. Wala na talaga kaming pera. Nagmamalinis pa. Tinabi ni Kuya Long ngayon, kung hindi namin makita ang pera ngayon, may makikita kaming dugo. Sige, sugurin. Wala talaga kaming pera. Aray. Walang pera? Walang pera? Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan, aray. Huwag niyo akong saktan. Aray, huwag na. Tandaan mo, bibigyan namin kayo ng huling isang araw. Bukas sa ganitong oras, kung hindi kayo makapagbigay ng 400,000, babalatan ko ang isang binti ninyo isa-isa. Kundi, lalaki ang problema ninyo. Tara na. Tara! Tangina, Tay, anong gagawin natin? Hihintayin ba talaga nating patayin tayo ni Kuya Long? Lahat ng ito ay dahil sa iyo, kaya tayo napahamak ng ganito. Ay, Tay, puntahan natin si Tio Tres. Mayaman na siya ngayon. May gold bar at napakagandang negosyo. 50,000 piso, wala lang yun sa kanya. Umalis ka dyan.
Pakiusapan mo siya. Nakalimutan mo na ba nang binugbog niya ako? Paano niya tayo tuluyang tinalikuran? Pakiusapan mo siya. May natitira pa ba akong kahihiyan, ha? Aray. Tay, mas mahalaga ba ang dangal kaysa buhay? Hindi naman natin hahayaang patayin tayo ni Kuya Long, di ba? Puntahan natin siya at pakiusapan. Luluhod tayo para pakiusapan siya. Magkadugo naman tayo. Hindi niya tayo kayang baliwalain. Tara. Mingzu, kumain ka muna ng gulay. Lausan, Huilan, talagang nagkamali si Kuya. Noon, nasilaw lang ako sa pera. Ako, hindi ako tao. Hindi ako, aray. Hindi ako tao. Tiyo San, Tia Si. Nakikiusap ako sa inyo, iligtas nyo kami. Yung mga usurero, papatayin nila kami. Pautangin nyo kami ng 400,000 piso, magpapaalipin kami para masuklian kayo. Zhou Qiang, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para manghiram sa akin? Noong ipinangsugal mo ang pera, naisip mo ba? Nabuhay ng ikalawang tiyo at tiya mo. Ang kapalit ng perang iyon? Noong pinilit niyo noon si Mingzu, nung wala na siyang matakbuhan, naisip niyo ba kung gaano siya kahirap? Ngayon kayo naman ang walang malapitan? May mukha pa kayong humingi ng tulong sa amin? Lausan, lahat ng pagkakamali, akin iyon. Sa alaala ng ating mga yumaong magulang, pag-isipan mo na magkapatid pa rin tayo. Magkapatid sa dugo? Mula nang ipagtabuyan mo ang sariling anak ng aking kapatid at hipag, hindi na tayo magkapatid. Pera, kahit 1 sentimo ay hindi ko ipapahiram sa inyo. Kayo ang pumili ng inyong dinaraan, kaya't panagutan ninyo. Pamangkin, ako ang iyong tiyuhin. Magsalita ka na. Pakiusapan mo ang iyong tiyo. Natulungan ang iyong tiyuhin at sabihin ang tama. Pagkatapos mamatay ng iyong mga magulang, inalagaan pa kita ng 3 buwan. Nakalimutan mo na ba? Tama, Mingzu. Sinundo pa kita mula sa eskwelahan. Ako, kinamumuhian ko kayo. Narinig mo ba? Umalis kayo. Gusto mo bang tawagin ko ang kapitan? Huwag. Umalis na kayo? Kami na mismo ang aalis. Kami na mismo ang aalis. Ipagpatuloy natin ang pagkain. Kain na. Pwe. Talagang hindi sila nagpahiram. Mas gusto pa nilang panoorin kaming mamatay. Siya ang yumaman, nakapamuhay sa lumang bahay namin, gamit ang gintong iniwan ng aming ninuno. Ngayon, ang negosyo niya ay napakalaki pa. Bakit? Bakit kami naman ay pipiliting mamatay ng mga nagpapautang? Tay, kung hindi nila tayo pinapayagang maging masaya, huwag din nating hayaang yumaman sila. Ikaw, anong balak mong gawin? Alam ko kung saan kukuha ng lason sa daga. Habang madilim pa, pupunta tayo sa farm ng manok niya. Sige, kung gagawin, dapat gawin ng maayos. Magtungo tayo doon pagkaraan ng hating gabi. Tara. Tatay, sa tingin mo, baka mahuli tayo ng kung sino? Tumahimik ka. Gabing-gabi na. Sino ang pupunta pa sa liblib na lugar na to? Tara na. Kuya, bakit mo ako dinala sa farm ng manok ng ganito gabi na? Hindi ko alam kung bakit, pero kung makabog ang dibdib ko, hindi ako mapakali. Kaya pinuntahan ko ang farm ng manok para tingnan.
Anong ginagawa ninyo? Hala, patay na! Aray! Tatay? Nasaktan ang binti ko. Jiangzi, Ang sakit. Jiangzi, ikaw. Jiangzi, Jiangzi, anong nangyari sa iyo? Ayos lang ba ang binti mo? Zhao Jianren, pinaplano mo bang nakawin ang manukan ko? Wala. Kapatid, hipag. Kami, ni Jiangzi, ay dumaan lang dito. Teka, nadulas at nasaktan ang binti ni Jiangzi. Pwede ba? Tulungan niyo siyang dalhin sa ospital. Aray! Ito, Dick Lorvos. Jianren, tumatambay ka rito sa poultry farm ko hating gabi na bitbit ang pestisidyo, hindi ba? Ngayon, nahuli kang may ebidensya. Mukhang karma na yan. Jianren, tao ka pa ba? Noong ikaw ang kuya, hindi ka man lang naging kuya, inuuna mo sarili mo sa lahat ng benepisyo. Ngayon, hindi ka namin ginugulo, pero gusto mo pa rin sirain ang maganda naming buhay? Hindi. Ikaapat na kapatid, ikatlong kapatid. Binili ko yung lason para sa mga daga. Tumahimik ka. Sino pang gusto mong lokohin ang kasinungalingan mo? Huilan, bakit pa natin siya pinagsasalitaan? Tumawag ka at papuntahin ng kapitan at mga residente rito para magbigay ng hustisya. Sige, Ikatlong kapatid. Huwag. Huwag mo akong ipapatawag. Kapag tinawag mo sila, tapos na ako. Aray! Kapitan, mabulok ka sa kulungan. Nagawa niyo pa ang kasamaang ito? Sabihin, kaninong ideya to? siya? Siya ang gumawa niyan. Siya ang nagdala ng pestisidyo. Siya rin ang nag-isip ng plano. Sabi niya, sisirain niya nang tuluyan ang negosyo ng aking tiyuhin. Wala akong kinalaman dyan, Kapitan. Kapitan, Jiang, ikaw ang unang nagmungkahi na bumili ng lason. Ikaw din ang naghanap ng lason. Ngayon, isinisisi mo sa akin, hindi ba? matandang walang silbi. Kung hindi sana dahil sa inyo na kumuha ng benepisyo at pinalayas pa si Mingzu. Babawiin ba ng tiyuhin ang benepisyo? Hindi rin ako mangungutang. Kasalanan mo to. Ay, aray, mga kababayan ko, mga kababayan. Nakita nyo, hindi ba? Ito ang walang galang at sukdulang salbahing iyan. Nagpakahirap ako para sa pamilya, tapos siya pa itong naninisi sa akin, ang ama niya. Aray ko. Zhou Jianren, parang wala ka nang kakilala sa tama at mali, hindi ba? Makasarili ka. Para lang sa sarili mo, wala ka nang pakialam sa kahit anong bagay. Kayong dalawa, mas masahol pa kayo sa mga hayop, parehas kayo ng pag-uugali. Ngayon na nagkasala kayo, walang makakatakas kahit isa sa inyo. May tao ba riyan? Igapos ninyo sila at ihatid. Tahimpilan ng pulisya sa bayan. Opo. Punpunpunong barangay. Hindi na po ako uulit. Palampasin nyo na lang po kami ngayon. Nagkaroon ng pagtuturo tungkol sa batas dito sa baryo, pero wala kang pinakinggan ni isang salita. Ang batas ay batas, hindi dahil lang nagmamakaawa ka, ay maaari na. Kitang palayain. Tay, hindi ako pwedeng makulong. Bata pa ako. Ikaw na lang mag-isang umako. Pwede ba? Ha? Umalis ka? Walang kwenta. Kung mamatay, sabay tayong mamatay. Ngayon mo lang naisip na ako ang tatay mo? Huli na. Punong barangay. Tara na. Punong barangay. Punong barangay. Punong barangay. Ang sakit. Asawa ko. Anak. Jianren. Mahal. Nagkama. Liu Kuihua, tumayo ka. Ikaw. Ano ang gagawin ninyo? Anong gagawin namin? Ang masamang ginawa ng asawa at anak mo, alam na ng buong nayon. Gusto nilang lasunin ang farm ng manok ni Baocheng. Nakulong na sila. Ngayon, nakulong na. Nakakulong na. Imposible. Anong imposibleng mangyari? Ang masama ay nagmumula sa masamang ugat, kayong pamilya ay mga buwaya. Inagaw ninyo ang bahay ng manggagawa, kinuha ninyo ang pondo ng benepisyo at ngayon gusto nyo pang lumabas para manakit ng tao? Ang bahay ay kay Mingzu. Wala kayong karapatang manirahan diyan. Lumayas kayo.
Tara, Tara, tara. 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 Mingzu? Aking mabuting pamangkin. Umuwi ka na sa iyong tiyahin. Ang tiyahin mo simula ngayon ay siguradong magiging mabait sa iyo. Uuwi tayo sa sarili nating bahay. Liu Kuihua, wala ka na bang kahihiyan? Ikaw ang nagtaboy kay Mingzu noon. Bakit? Ngayong nakakulong na ang iyong anak at asawa, gusto mo na namang lokohin si Mingzu para makuha ang bahay niya? Ay hindi ba? Hindi totoo iyan. Noon, masama lang talaga ang ugali ko. Pero, si Mingzu ay tunay kong pamangkin. Kahit putulin mo ang buto, magkadugtong pa rin ang litid, hindi ba? Paano ko siya matitiis na saktan ng totoo? Mingzu, umuwi na tayo sa tiyahin mo. Ipagluluto ka ni tiyahin ng masasarap. Halika na. Nanaginip ka ba? Sinasabi ko sa'yo, si Mingzu ay may pamilya na ngayon. Nariyan ako. Nariyan ang pangatlong tiyo. Kami ang pamilya niya. Lumayas ka. At huwag mo na kaming gambalain pa. Tama. Noon, hindi mo siya pinahalagahan. Noong nandyan pa si Mingzu, ngayon, nagpapakabuti ka? Che, Anong tinitingnan mo? Umalis ka! Tara na, umuwi na tayo. Gutom na gutom ako. Azen, Aba, ang hindi ba si Kuihua iyan? Bakit ka naging ganyan? ano? Pwede bang pahiramin mo ako ng pera? Ilang araw na kasi akong hindi kumakain at pinalayas pa ako sa bahay. Hoy, kailan pa sumikat ang araw sa kanluran? At manghihiram ka sa akin ng pera? Noong nag-aaral ang anak ko at kulang ng 200. Ani hindi mo kami pinahiram? Dati, nagkasala ako sa iyo. Gawa mo rin iyan sa sarili mo. Kung naging mabuti ka, alang kay Mingzu noon, darating ka ba sa sitwasyong ito ngayon? May sasabihin ako, deserve mo iyan. May mata ang langit. Ikaw! Anong, ikaw? Simula nang mapunta si Mingzu kina Baocheng at Huilan, sobrang babait ni na Baocheng at Huilan sa kanya, at gumaganda na ang buhay nila. Araw-araw nagbebenta sila ng itlog, at umaabot sa libu-libong piso ang kita, nakahukay pa sila ng gintong bareta. Si Mingzu talaga ay isang maliit na swerte. Kayo ang bulag? Itinapon ninyo ang inyong kayamanan, na para bang damo lang? Ano? May ganoon pala? Oo, meron talaga. Isipin mo yan mag-isa. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Siguro, ako talaga ang nagkamali? Puno, plano ko. Na umupa pa ng 100 hektarya ng kakahuyan para palakihin ang saklaw ng poultry farm. sige, bata, may ganyang ambisyon, suportado kita. Puno, plano ko ring hikayatin ng iba pa sa nayon na sumali sa akin, palakasin at gawing sikat, at pasikatin ang ating nayon. Maganda ang ideyang iyan. Mayroon ng mga taga-nayon na nagsabi sa akin na gustong sumama sa iyo para yumaman. Baocheng, ako, magre-retiro na sa susunod na taon. Sa panahong iyon, tumakbo ka para sa puno ng nayon. Sige, susubukan ko. Mabuti. Ingat po. Puno, Tito, sa pagsusulit ko ngayon, nakakuha ko ng perpektong marka double 100. patingin nga. Ang galing mo. Mingzu, anong gusto mong premyo? Ang tito ay magbibigay ng lahat ng gusto mo. Ayoko ng premyo. Ang makasama lang sina tito at tita, masaya na ako. Mingzu, huwag kang magtipid sa tito mo. Ang may-ari ng negosyo sa county, binayaran lang siya ng 30,000 yuan para sa mga itlog. Kung gayon, gusto ko ng 124 na 124 piso. Siyempre pwede. Pero Mingzu, may butal pa. Anong gagawin mo dyan? Ako, gusto kong bigyan kayo ng regalo. Nakita ko to sa tindahan sa dulo ng baryo matagal na. Sige. Kung ganon, magdiwang tayo ng husto ngayon. Magdagdag tayo ng pagkain. Tara na. Ang maayos kong pamilya? Bakit nasira? Bao
Baocheng. Yuzi, bakit napakaaga mong pumunta dito? May nangyari ba sa bahay? Sinabi ng mga magulang ko, nasa kasagsagan ka ng pag-angat ng karera mo ngayon. Itong mga gintong bar. Mas mabuti kung pananatilihin mo na lang at huwag ka munang bumili ng bahay sa syudad. Yuzi, ang mga magulang mo ba, hindi pa rin pumapayag sa relasyon nating dalawa? Sila? Pumayag na. Talaga? Pero hindi ba noong nakaraan sinabi nila, napapayag lang sila kung bibili ako ng bahay? Ang kalusugan ng mga magulang ko biglang bumuti. Kagabi, nagpa-check up sila sa ospital at sinabi ng doktor na ang kanilang sakit ay hindi na raw malubha. Ganun ba kahimala? Kahit ang doktor ay nagulat. Hindi naman masamang tao ang mga magulang ko. Ngayong magaling na ang pakiramdam nila at narinig nila na inampon mo si Mingzhu, naisip nila na ikaw ay may mabuting puso at ikaw ay isang lalaking mapagkakatiwalaan, kaya mas nagtiwala sila sa iyo, hindi ka na nila pinipilit o tinutulak. Kaya masasabi kong, ang mabuting gawa ay may mabuting kapalit. Ate, Yuzi, kung ganoon, ikaw at ang kuya ko, pumili na kayo ng magandang araw para magpakasal. Depende iyan sa sasabihin ng kuya mo. Ako, susundin ko ang lahat ng sasabihin niya. Yuzi, pumili na tayong dalawa ng magandang araw at magpakasal na. Ginoong Zhou, Binibining Zhou, kaming mag-asawa ay matagal nang gustong magkaanak, pero hindi kami makabuo. May sarili kaming kumpanya sa lungsod ng lalawigan at mabibigyan namin si Mingzhu ng pinakamahusay na edukasyon. Alam namin ang sitwasyon ni Mingzhu at lalo naming alam ang kabayanihan ng kanyang mga magulang. Labis kaming naaawa sa kanya. Nangangako kami na mamahalin namin siya na parang sarili naming anak. Ginoong Zhang, Ginang Zhang, maraming salamat sa inyo. Pero ang pag-aampon, kailangan pa rin nating tingnan si Mingzhu at ang kagustuhan niya. Mingzhu, gusto mo bang sumama sa amin ng tito mo at tita mo at manirahan sa lungsod ng lalawigan? Ako, hindi po ako sasama. Mingzhu, huwag kang matakot. Kung ano ang nasa loob mo, iyon ang sabihin mo. Rerespetuhin ni Tiyong tatlo ang desisyon mo. Hindi po ako sasama. Tiyong tatlo? Tiyang apat at si Leifu. Gusto ko lang po kayong kasama. Sige na, huwag ka nang umiyak. Tingnan mo ito. Nauunawaan namin ang nais ng bata. Siguro, hindi namin kapalaran. Ang ganda ng bata, matindi ang pagpapahalaga sa pamilya. Oo nga. Pasensya na kung bigla kaming nagtanong. Mingzhu, huwag ka nang umiyak. Hindi ka pipilitin ni tita. Sana, palagi kang maging masaya. Kapag lumaki ka na at pumunta ka sa lungsod, malugod kang inaanyayahan sa bahay ni tita. Mga kasama, sa tingin ko, maganda itong lugar na ito. Mataas ang lupa, tuyo, at bagay para sa bagong manukan. Laifu, ano na naman ang natuklasan mo? Itong si Laifu, siguradong may naamoy na namang kayamanan. Laifu, ito ay Diyos ko. Ito ay wild ginseng. wild ginseng. Tingnan mo ang tangkay at ang lumang balat. Matagal na ito. Wild ginseng? Tunay ba yan o hindi? Tama. Sumama ako sa isang matandang manggagamot sa bundok noon, kaya nakikilala ko ito. Baocheng. Tingnan mo. Sa bahaging ito, hindi lang ito isang halaman. May isa pa rito, yaman.
Kuya, sa lupain ng kakahuyan natin, may nakuhang ginseng. Laifu, ikaw talaga ang aming munting anghel ng swerte na biglang dumating. Mas mahal pa ito kaysa sa gintong bara. Laifu, ang galing mo. Muli mo kaming dinalhan ng swerte. Siyempre naman, Laifu, Mga kababayan, ngayon ang araw ng malaking kasiyahan sa ating nayon, sina Baocheng at Yuzi ay nagkatuluyan, kaya naman ating silang batiin. Kiss, 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 kiss. Mingzu, huy lang. Pati si Laifu, bilisan nyo. Magpa-picture tayo. Halika. Mingzu, Handa na ba kayo? Ngiti. 3, 2, 1. Kalaunan, lumaki ng lumaki ang negosyo ni Tio Tres. At naging isang tanyag na malaking magsasaka sa malawak na lugar. Ako at si Laifu ay lumaki sa pagmamahal ni Tio Tres, Tia Tres, at Tita Kuwatro ng masaya. Palagi kong naaalala, noong tag-init na iyon, isang mapalad na aso ang nagdala ng swerte sa buong pamilya ko.